Isang malaking balita ito mga idol. Thompson twins, Scottie Barnes at iba pang NBA players maglalaro para sa Jamaican National Basketball Team kahit hindi nakapag-secure ng Jamaican passport before mag 16 years old, kapareho sa status ni Jordan Clarkson at Jalen Green. Pero paanong mangyayari to dahil merong FIBA eligibility rules na dapat sundin at yun yung matagal ng protesta ng SBP, ang Hagup rule ng FIBA. So ayon kay Daniel Bake, isang Jamaican sports journalist ng Jamaica Observer, ang #1 daily newspaper sa bansa nila, nakatanggap di umano siya ng report na patuloy ang usapan sa pagitan ng Raptors All-Star Scottie Barnes, Isaiah Stewart at ni San Antonio Spurs guard Devin Vassell para samahan ng Jamaican National Basketball Team sa FIBA tournaments. Habang ang twins na si Amen at Osar Thompson ay nagsimula ng i-process ang kanilang passports. Bukod sa kanila, nauna na rin nag-commit sa team sina Norman Powell at Josh Minot para sa FIBA World Cup Americas pre-qualifiers ngayong August. Lahat ng players na nabanggit ay may dugong Jamaican pero lahat din sila ay ipinanganak sa Amerika. No passport before 16, ipinakilala na rin ng Jamaican National Basketball Team President Paulton Gordon ang Thompson twins sa kanilang koponan. Nabanggit sa press conference ang eligibility rules ng FIBA na kasalukuyang problema din ng Pilipinas. Philippines are lobbying, Ivory Coast are lobbying. There are a number of countries that are lobbying to see whether or not that rule can be changed. Dagdag pa ng team president na gusto ng mga NBA players na to na maglaro for Jamaica, pero sinabi rin niya na hindi pa posible as of now ang kanilang paglalaro for the national team. Sa kabila nito, sinimulan pa rin nila ang proseso sa pagkuha ng passport. Ibig sabihin lang nito mga idol, ilalapit nila yung case sa FIBA. But because of that rule, it's not possible at this time. So, malaki ang chance na pagbigyan sila ng FIBA, unlike sa ating Gilas Pilipinas na sobrang tagal na ng issue kay Jordan Clarkson. Ito yung unfair ruling at butas ng Hagup rule na hindi pa pabor sa ating mga Pinoy. Kung matatandaan nyo mga idol, pinayagan ng FIBA ang Bahamas na paglaruin si Eric Gordon as local kahit pa naglaro na to for Team USA noong 2010 FIBA World Cup. Dahil yan sa exemption na iginawad sa kanila ng FIBA na maaaring ibigay din sa Jamaica kung magkataon. Ang tanong na lang sa ngayon, lahat ba ng NBA players na may dugong Jamaican papayagan din nila? Maraming bansa ang paniguradong gagaya nito kung magkataon, pero paano? Ito yung exemption na in the interest of basketball development. Kahit hindi nasunod yung requirements na passport by 16 years of residency in that country, season played in its domestic leagues, schooling, etc. Ito yung butas na nakita ng Jamaica dahil kung titingnan sa rankings, pang 107 sila mga idol. Kadikit lang ng Malaysia ang lagi namang tinatambakan ng Gilas sa SEA Games. Kung ang Bahamas na pang 52 sa rankings ay pinayagan, how much more ang Jamaica? Ibig sabihin nito, still a developing nation in basketball pa ang Jamaica. Ayon kasi sa rulebook ng FIBA, may kakayahan ng Secretary General na mag-authorize ng change of nationality ng isang player, labas sa Hagup rule. Madaling sabihin lang ng Jamaica na pag-renant nila ng local status sa mga NBA players na to, magkakaroon ng malaking impact sa kabataan, quality ng liga at regional competitiveness. Swak na swak sa basketball development. Unlike sa Pilipinas, PBA lang naman ang second oldest basketball league in the world next to NBA. Established ang ating liga kaya hindi pwedeng sabihin ng SBP sa FIBA na for the sake of basketball development. Kaya yung passport before the age of 16 lang talaga yung way ng mga NBA players na may lahing Pinoy ang paraan para makapaglaro as a local. Maliban na lang kung maglaro din sa PBA itong si Jordan Clarkson o kaya si Jalen Green, pero malabo yun.